Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating orientasyon sa asignaturang masining na pagpapahayag. Bago ang lahat, ako ang inyong magiging guro. Ang pangalan ko ay Leia Jane Ilagan Razona. Ang mga impormasyon tungkol sa akin ay nasa ibaba. So, dumako tayo sa course outline ng ating kurso. Subject code GE10, description masining na pagpapahayag, mayroon itong 3 unit, year 2020-2021 first semester. So, ang magiging schedule natin, ang araw ay Monday and Wednesday, 2:30 to 4 ng hapon. So, dumako naman tayo sa course objectives or mga layunin ng kursong ito. Ang mga mag-aaral ay inaasahang una, malinang ang kakayahang pangkomunikatibo, pasalita at pasulat ng mga mag-aaral gamit ang wikang Filipino. Ikalawa, mahubog ang kagalingan ng mga mag-aaral sa maangkop at masining na pagpili ng mga salitang gagamitin. Ikatlo, makapagsanay sa pagsasalita at pagsusulat ng iba't ibang komposisyong lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral na makapagpahayag ng kanilang damdamin, kaalaman, karanasan at saloobin. Ikaapat, makabuo ng portfolio ng mga sulating naglalarawan, nagsasalaysay, naglalahad, at nangangatwiran batay sa iba't ibang kontekstong tulad ng technical at literary. At ang huli ay makapagsagawa o makapagtanghal ng dula, debate o talumpati. Ano po? So, ngayon naman ay dumako tayo sa course requirements. So, ang mga hinihingi sa kursong ito. Una ay ang syempre pagiging aktibo sa mga gawain at kasanayan. Ikalawa, mga sulatin o akademikong papel. Ikatlo, mga mahaba at maikling pagsusulit. Ikaapat, module at ang huli ay answer sheet. So ito ang mga hinihinging requirements. So malalaman nyo lang naman ang mga requirements kapag nag-post ako dun sa ating private group sa Facebook, or kaya sa Messenger. So, dumako naman tayo sa course content and time frame. Makikita natin dyan may 3 column bilang na pagkikita, unit at aralin. So, sa unang pagkikita ay yung orientation na nga. Ikalawa ay ang unang paksa natin sa ikalawang pagkikita o ikalawang linggo ay kalikasan at simulain ng retorika. Under nun yung aralin 1, ang retorika. Nandyan yung kahulugan ng retorika, kasaysayan ng retorika, kahalagahan ng retorika, kanon o batas ng retorika, ang retorika sa proseso ng mabisang pagpapahayag. So, makikita nyo yan doon sa ating module na ipinamigay na sa inyo. So, number 3, aralin to ang balarila. So, under naman yun yung kahulugan at katuturan ng balarila, relasyon ng balarila at retorika, kaayusan ng mga salita, sa pangungusap, pagpili ng mabisang salita, sa pagbuo ng kahulugan. So, sunod doon ay aralin 3, gampanin ng balarila sa retorika. So, ikaapat na pagkikita is yung aralin 3 pa rin, gamit ng mga rhetorical na kagamitan o transitional na pagsasalita, idioma, salawikain, kasabihan, at kawikaan, tayutay, at iba't ibang uri ng pangungusap. So, sa ika-6 nating pagkikita ay ang preliminary examination. So, ika-7 pagkikita, ang estilo, kahulugan ng estilo, kalikasan ng estilo. So, aralin 1, ang kalikasan at simulain ng estilo sa mabisang pagpapahayag. So, sunod naman ay ang aralin 2, kagandahan ng isang pahayag o komunikasyon.
At aralin 3, batayang uri ng discourse. So, yung mga aralin sa ikapitong pagkikita natin ay kapangyarihan ng wika, pagtuklas sa kahulugan ng mga salita, ang diskurso at uri ng diskurso. Sa ikawalong pagkikita, aralin 4, ang pagsasalin, mga batayang kaalaman sa pagsasalin, mga paraan ng pagsasalin at yugto ng pagsasalin. So, sa ikasyam na pagkikita ay ang panggitnaang pagsusulit or midterm examination. Sa ikasampu nating pagkikita ay pampublikong pagbigkas, ang mabisang pagbigkas. So, aralin 1, kahalagahan ng paglinang ng kasanayan sa mabisang pananalita. So, ang aralin doon ay mga pangangailangan sa mabisang pagsasalita at mga kasangkapan sa pagsasalita. So, sunod ay aralin 2, ang tagapagsalita at ang hamon sa pampublikong pagbigkas. So, under nun ay ang isang epektibong tagapagsalita at ang tungkol sa pagsasalita sa harap ng madla. Aralin 3, pagbigkas sa iba't ibang pagkakataon, masining na pagbigkas ng tula, ang talumpati at ang pagtatalo o debate. So, pagkatapos nun ay ang pre-finals na pagsusulit or semifinals examination. So, sunod nun ay malikhaing pagsulat, ang kahulugan at kalikasan ng malikhaing pagsulat. Aralin 1, ang masining na pagsulat, mga maaaring paghanguan ng paksa ng isang sulatin at ang isang manunulat, estilo ng pagsulat. So, after nun ay aralin 2, aktual na pagsulat, ang makatawag pansing pamagat, ang pagbuo ng panimula, ang pagbuo ng gitnang bahagi ng sulatin, at ang pagbuo ng wakas, yung parts. Panimula, gitna, at wakas. So, sunod ay aralin 3, ang pagsulat ng iba't ibang akdang pampanitikan. Pagsulat ng sanaysay, pagsulat ng talambuhay, pagsulat ng maikling kwento. At aralin 4 ay ang panunuring pampanitikan, mga tsoryang pampanitikan, balangkas sa pagsusuri. So, sunod na ay ang aralin 5, workshop sa pagsulat. So, pagkatapos nun ay ang final examination na So, yun yung ating course content at time frame. Meron tayong 18 linggo. So, ito lahat ay 54 hours. So, dumako naman tayo sa teaching methods and strategies. Siyempre, malayang talakayan, pag-uulat, pangkalahatang gawain, pagsulat ng mga akademikong sulatin, masining na pagbigkas, o pampublikong pagbigkas, pagbasa ng mga aklat na may kinalaman sa asignatura. So, syempre, para ma-deliver ang ating lesson, syempre, gagamit tayo ng module, PowerPoint presentation, or video presentation, charts. So, syempre, maliban doon, gagamitin din natin yung ating private group sa Facebook. Bali, doon sa mga online or online instruction ang pinili, ang magiging classroom natin ay yung private group sa Facebook. Ipopost ko doon yung mga lesson natin at yung mga dapat nyong gawin. So, evaluation scheme, term examination 40, class standing is 40, and exercises is 20. So, 40, 40, 20. So, references dun sa ating module at saka sa ating mga lesson is, ayan, sa
ibaba. Ano po? So, dumako naman tayo sa paraan ng pagpapasa. So, sa modular, ipapasa nyo yung mga inyong modules sa Alpilor Senior Memorial College Campus. Ano po? Ipapasa nyo lang yun tuwing Lunes, 2:30 to 4. Yung halimbawa, nagbigay ako sa inyo ng module ngayong Monday, ipapasa nyo yun sa susunod na Monday para pagkuha nyo naman nung bagong module. Ano po, halimbawa ngayon, Unit 1, yung binigay ko sa inyo, ipapasa nyo yun next meeting, tapos bibigyan ko naman kayo ng panibagong module. Ano po, ganun yung mangyayari sa mga modular. So, sa online instruction naman, ipapasa nyo to doon sa Masining na Pagpapahayag Facebook page. So, hanapin nyo na lang Masining na Pagpapahayag Facebook page po. Hindi yung private group natin. Hindi yon. Yung Masining na Pagpapahayag Facebook page. So, yung format ng pag-send, syempre, i-click nyo yung send message. So, ang format is name, complete name, unit, or anong unit yung sinagutan nyo. Tapos, gawain number. Ano po? Yun lamang sa mga katanungan, pwede kayong mag-send sa akin ng message sa aking number, 0951-4977891. At sa aking Facebook, Leah Jane Ilagan Rizona, pwede din kayong mag-send ng message sa ating private group, yung GA10, Masining na Pagpapahayag. Ano po? Doon naman sa ating GC, mag-send lang ako doon ng halimbawa ay may announcement ako, isasend ko doon sa ating group chat. Ano po? Yun lamang sa ngayong araw. Maraming salamat. Ng mga lapit at pagdulog sa pagtuturo ng wika. Ikatlo, nakapaghahanda ng pang-araw-araw na aralin sa pagtuturo ng Filipino. Ito po yung inyong lesson plan. So, sunod ay naipaliliwanag ang hati ng mga ekspektasyong nakapaloob sa apat na makrong kasanayan sa batayang kurikulum. Sunod ay napipili at nagagamit ang mga angkop na estratehiya sa pagtuturo ng wika. At ang huli ay nakagagamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtataya ng pagkatuto. So, yun ang mga layunin ng kursong ito. Sunod naman ay ang course requirements. Siyempre, inaasahan na kayo ay makikilahok at magiging aktibo sa mga gawain at kasanayan. Ano po? Sunod ay mga sulatin o akademikong papel, mga mahaba at maikling pagsusulit. Sa mga modular, siyempre ay module at answer sheet. At siyempre, dun sa online, parang katulad na din naman yun ng module, yung mga sagot niyo po. So, dumako naman tayo sa course content and time frame.
makikita nyo dyan, mayroong 3 column, linggo, unit, at aralin. So, sa unang linggo ay yun ang orientasyon na ginagawa natin ngayon. Sunod ay aralin 1. Paano ba tayo natututo ng wika? So, under nun ay ano nga ba ang wika at mahalagang salik sa pagkatuto ng wika. Sunod na pagkikita, aralin 2. Ugnayan, mga teorya at simulaing pangwika sa mga lapit at dulog. So, under nun, ang simula, mga tradisyonal na teorya sa pagkatuto ng wika. Ang kasulukuyan, ang pagbabago sa teoryang pangwika, mga batayang simulain sa pagtuturo ng wika. Ano po? Ika-4 na pagkikita, mga lapit at pagdulog, tugon sa mga teorya at simulain. Sunod ay inobasyon, pagpapatuloy at pagbabago ng tradisyon. Kontemporaryo, ang kasanayang komunikatibo sa pagtuturo ng wika. Sunod naman, sa ika-5 nating pagkikita ay ang prelim examination or preliminaryong pagsusulit. Ano po? So, sa ika-6 nating pagkikita, aralin 3, sa unang araw ng pagtuturo, paano ka magsisimula? Ang aralin na nakapuloob doon ay bakit mahalaga ang banghay aralin. So, sa puntong ito, ituturo na sa inyo ang mga tungkol sa banghay aralin. So, sa ika-7 linggo ay gagawa na kayo ng banghay aralin. Sa ika-8 naman, aralin 4, ang batayang curriculum, mga makrong kasanayan at mga estratehiyang pampagtuturo. So, under nun ang batayang curriculum sa pagtuturo ng Filipino at ang 4 na makrong kasanayan. So, pagkatapos nun ay paggitnaang pagsusulit na. So, pagkatapos ng paggitnaang pagsusulit, sa ika-10 nating pagkikita ay mga estratehiyang pampagtuturo sa elementarya at sekundarya. Ano po? So, sunod ay pinapatnubayang pakikinig para sa elementarya at sekundarya. Sunod naman doon ay mga estratehiya sa pagtuturo ng pagsasalita. So, sa ika-12 nating pagkikita ay ang pagtuturo ng pagbasa at ang pagtuturo ng pagsulat. So, after nun ay ang pre-finals na pagsusulit o semi-finals examination. So, after nung exam, sa sunod naman nating pagkikita ay ang aralin 5, pagtataya at ebalwasyon. Naging matagumpay ba ang proseso ng pagkatuto? So, under nun ang pagtataya sa classroom or pagtataya sa classroom. So, sunod naman ay paghahanda ng pagsusulit na batay sa performance. Sunod na linggo ay ano ang rubric. Sunod ay paghahanda ng eksaminasyong papel or eksaminasyong oral pala. So, after nun ay final na pagsusulit o final examination. Ano po? So, yun yung course content natin at time frame. Yun yung mga iti-discuss sa inyo. Ano po? So, dumako naman tayo sa teaching methods and strategies. Siyempre, malayang talakayan. Ang mangyayari, yung mga lesson ay ipopost dun sa ating private group sa Facebook. Ano po? So, titignan natin. Sunod naman is ang pag-uulat. Titignan natin kung meron bang pag-uulat pa. Sunod ay pangkalahatang gawain, pagsulat ng mga akademikong sulatin, masining na pagbigkas, pagbasa ng mga aklat na may kinalaman sa asignatura. Ano po? Dito sa strategies, at doon na din sa requirements, kailangan nyo pong matuto kung paano gumawa ng
lesson plan sa Filipino. Ano po? So, sunod, utilization of instructional media. Siyempre yung module para sa modular. Video presentation, charts at PowerPoint presentation. Evaluation scheme. Yung grading system po natin is term examination is 40, class standing is 40, and exercises is 20%. So, paraan ng pagpapasa or paraan po ng pag-submit nyo ng inyong mga requirement. Para sa modular, ang location ay sa Alfilor Senior Memorial College Campus. Ipapasa nyo lang po ang inyong module tuwing Lunes, 4 to 5:30. Ano po? So, bali, kunwari, ngayon ay Lunes, binigyan ko kayo ng module. Ipapasa nyo yung ginawa nyong module sa susunod na Lunes. At bibigyan ko naman kayo ng panibago namang module. Ano po? So, para naman sa mga online instruction, isisend nyo yung inyong mga kasagutan sa MCPhil 101 Facebook page. Ano po, Facebook page, hindi po dun sa ating private group. So, ang format is name, unit number, or yung aralin, kunwari aralin 1, tapos gawain number, kunwari gawain 1. Ano po, ganon. So, kung kayo ay may katanungan pa, pwede nyo akong i-message sa aking number, 0951-49-77891, at sa aking Facebook, Leah Jane Ilagan Rezona, or pwede din naman kayong mag-message sa ating private group, ano po, MCPhil 101, o pagtuturo ng Filipino sa elementarya. So, yun lamang po sa ngayong araw. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating orientasyon sa asignaturang masining na pagpapahayag. Bago ang lahat, ako ang inyong magiging guro. Ang pangalan ko ay Leah Jane Ilagan Rezona. Ang mga impormasyon tungkol sa akin ay nasa ibaba. So, dumako tayo sa course outline ng ating kurso. Subject code, GE10, description, masining na pagpapahayag, mayroon itong 3 unit, year 2020-2021, first semester. So, ang magiging schedule natin, ang araw ay Monday and Wednesday, 2:30 to 4 ng hapon. So, dumako naman tayo sa course objectives. So, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, malinang ang kakayahang pangkomunikatibo, pasalita at pasulat. So, dumako naman tayo sa course objectives or mga layunin ng kursong ito. Ang mga mag-aaral ay inaasahang una, malinang ang kakayahang pangkomunikatibo, pasalita at pasulat ng mga mag-aaral gamit ang wikang Filipino. Ikalawa, mahubog ang kagalingan ng mga mag-aaral sa maangkop at masining na pagpili ng mga salitang gagamitin. Ikatlo, makapagsanay sa pagsasalita at pagsusulat ng iba't ibang komposisyong lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral na makapagpahayag ng kanilang damdamin, kaalaman, karanasan at saloobin. Ikaapat, makabuo ng portfolio ng mga sulating naglalarawan, nagsasalaysay, naglalahad, at nangangatwiran batay sa iba't ibang kontekstong tulad ng technical at literary. At ang huli ay makapagsagawa o makapagtanghal ng dula, debate o talumpati. Ano po? So, ngayon naman ay dumako tayo sa course requirements. So, ang mga hinihingi sa kursong ito. Una ay ang syempre pagiging aktibo sa mga gawain at kasanayan. Ikalawa, mga sulatin o
akademikong papel. Ikatlo, mga mahaba at maikling pagsusulit. Ika-4, module at ang huli ay answer sheet. So ito ang mga hinihinging requirements. So malalaman nyo lang naman ang mga requirements kapag nag-post ako dun sa ating private group sa Facebook, or kaya sa Messenger. So, dumako naman tayo sa course content and time frame. So, kung makikita nyo, nariyan yung bilang ng pagkikita, unit, tapos yung aralin. So, sa unang linggo ng pagkikita, yun ang orientasyon. Tapos, pag tatakda ng mga gawain natin, or panatuntunan, or